lang kami sa ano, semento. Ito mga kapatid, itong Honda na to, dinala dito, nakatowing. Ang sabi nung nagdala, umaandar daw, umaatras, pero walang abante. O sige, sabi ko, doon na lang, doon natin pinabababa, ano? Start nyo, ayaw umi-start. Yung pala, stack up yung engine. So ngayon, binubuksan namin, aalamin natin kung bakit stack up ang engine. Nag-drain ba kayo ng langis? Wala pa. Tayo matuloy. Konti na lang. Konting-konti. Linis ang makina eh, no? Ano kaya nangyari dito? Baka ano, bearing to. Oo, natiyuan ng langis, no? Yun lang. Yun lang. Sana hindi madama yung camshaft. Camshaft. Ayan na. Ang tagal na stock nito. Grabe yung carbon, no? Nakakawa ko kaya maganit. Oo. Sinton nila mo na to. Hindi na ano. Umuuntog na to sa ano eh. Oo. Sa... Dito lang ba sa walang langis oh. Oo. I-drain nyo kung ilan ang makukuha natin langis. Para makita natin. Kasi yung iba ng mga nagkokotse, pupunta na ibang bansa, pupunta ng probinsya, isa, 2 taon, hindi gagamitin yung sasakyan nila. Eh yung pala, kulang na rin yung langis. Yung iba naman talagang may tagas din yung kanilang makina. Ipapahinga nila, itatambay nila, walang langis. Pwedeng ganito yung mangyayari. Tapos ini-start nung inyong pinagtiwalaan na mag-alaga, eh wala na palang langis, talagang masisira po. Posible ito, ganun na nangyari. Kasi maganda yung sasakyan na to, pati loob napakakinis eh. O, eh nagkaroon ng problema ang transmission, hindi na ginamit. Yan nga, para madrain yung langis. Itong mga ganitong makina, aluminum po ang block niyan. Ayan o, tignan nyo. Kaya kadalasan kapag na-overheat yung ganitong makina, inire-repace din talaga yung pinakaibabaw ng block kasi nga nabebengkong din yun. Kapag hindi nyo yan ni-repace, eh mamumroblema kayo, overheat ng overheat yan kasi nabebengko nga, hindi na nagpapantay yung surface ng block. May nakikita akong langis doon pero hanggang dito lang sa oil pan eh. Ayun o. So ito, ginagamit ng kaunti ang langis. Kaya ganyan na nangyari. Tapos in-stock na matagal. Kaya kayo po yung may mga kotse na iniiwan nyo lang na hindi nyo pinapapa-start, hindi nyo nagagamit, hindi man lang na-check up ng mekaniko. O ito, pwedeng ganito ang mangyari. Ang ganda-ganda ng kotse oh. Accord na 2.4, 2010. Modelo pa po ito. Ngayon, mag-overhaul tayo. Stock up ang mga piston. Tignan nyo naman yung ano, yung langis putik. Akala mo diesel. Malinis ka pati. So, hindi ito na-change oil din. Tignan nyo kung gaano kadumi yung langis na yan. Kahit sabihin mong 3 litro yan o 4 na litro, kung i-stack nyo naman ang inyong makina tapos ganyan kadumi ang langis. Tignan nyo nangyari dun sa makina, nag-stack up oh. Oh. Kaya kung halimbawa, i-stack nyo ang makina nyo ng matagal, eh pa-change oil nyo muna. Kasi ito, tignan nyo nangyari oh. Na-stack, nasira ang transmission, na-stack ang makina ang sasakyan doon sa opisina. Tapos ganito katindi ang langis, o yan ang nangyari, pati engine nag-stack up kasi hindi nagagamit. So hanapin natin kung ano pa yung ibang problema dito. Sana hindi tinamaan yung crankshaft, yung sigunyal, saka yung mga bearing para hindi lumaki yung gastos. Kasi pag yun ang nasira, naku, mahal. Ang bago no, nasa mga almost 50,000 yata na original. Pang surplus, umaabot ng mga 25,000 kapag yung sigunyal ang nasisira. Sa Isuzu yun hindi ko pa alam dito sa mga Honda, sa ganitong klase ng mga sasakyan. Kaya ang tabayanan natin, kung ano pa makikitang sira dito. Siyempre, kapag binuo mo to, lahat ng makikita mong kahit may slight lang yung problema nun, magpapalit ka talaga. Dahil hindi tayo pwede mag-back job. So dahil dun sa ibabaw, hindi umaandar yung makina, sa ibabaw walang umaakit ng langis. So doon talaga siya kinalawang at nag-stack up no. Eh dapat kasi pumapasok dito yung langis sa mga oil galleries na yan eh. Dito, yan. Eh, kaso hindi umi-start, hindi gumagana makina. Dito makinis siya oh. Eh yun lang, pahirapan yan. Mabubunot mo ba piston yan? Yan. Ano mo tanda yan? Gito. Yeah, wak. Matigas. Matigas. Madumi kasi yung ano niya. Bungad niya. Bungad niya eh. Carbon eh. Yan yung martilyong ginagamit namin. Ano yan? Rubber mallet.
Yung gagamitan ng ano, ng bakal na martilyo yan. Yan na. Yeah. Yan na. Ayun. Ayan oh. Yan o. Ayun. Dali o. Oh. Oil ring no? Oil ring. Oil ring oh. Stock up oh. Wala na yan. Palit na yan. Paring Charlie, alin dito yung sa Honda Accord? Ayun. Yan, sa Honda Accord yan. Hindi ka ba malilito dito na baka mamaya may magkapalit-palit na pyesa dyan? Ah? Yabang talaga dito, pare ko eh. Itong isang to, ano to? Grand Starex. Grand Starex, ay yung puti doon. Opo. So ito, palit lahat to. Opo. Oh, kasi alam nyo mga kapatid, kapag kami gumawa ng transmission, kahit bantayan nyo pa dito, talagang binubuksan namin lahat yan. At pinapalitan lahat yung mga linings niyan, mga O-rings niyan, pati yung mga oil seal. Ito, yung sa Honda Accord, ito yung sa Starex. Kung wala man kayo dito, umasa kayo na ganito yung ginagawa namin sa mga transmission nyo. Walang halong daya, walang halong panggugulang. Palit lahat bago. Kaya alam, minsan hindi naman isang salpak eh okay na, di ba? Kasi napaka-komplikado talaga ng transmission. Minsan, umaabot tayo, ilang baba? 4. Minsan, 4. O, minsan naman, kahit na sobrang ganda ng sasakyan, tulad nung ano, yung si Kuya. Opo. 2 si Kuya, na isang baba lang yun. Akyat na. Eh ngayon, dahil sa nagustuhan ni Senator Villar, yung trabaho namin, ayan, ipinadala naman yung Fortuner niya. Kaso hindi transmission ang problema. Makina, hindi man lang nalilinis. Mula nung nabili, hindi pa nabubuksan yung kanyang EGR saka yung kanyang manifold. Ayun, nag-low power. Pare, kailan natin pwedeng buuin itong ano, yung Honda Accord? Anytime, boss. Ha? Anytime. Hindi, buuin mo na to. Sa akin ka na lang mag-request ng fundings. Opo. Ha? Para maano natin, mabuo natin yan. Tapos yung makina, sabi ko kay Paring Jun, i-rustin natin. Opo. Yung makina no, para mapagana kagad natin yung Honda Accord. Ito yung sira ng kanya, turbine. Teka pare, ito yung ginawa natin dati, ito yung tinowing. Ang may-ari nito, yung magandang abogada eh. Opo. So ang nagdadala naman yung tatay niya, saka yung nanay niya. Anong naging sira ngayon? So, sensor yung output tsaka input. Turbine. Ito yung sensor. Alin yung input? Ito po. Ito yung output. So ito lang yung nasira, ito Opo. lang yung bibilin. Opo. Yun. Ba't kaya nasira? Sakit po talaga ng EcoSport yan po. Sakit na EcoSport. O yung mga naka-EcoSport yan ha. O sakit to ng EcoSport. Ito talagang pinalitan namin laman loob niya kasi nabaha ito eh. Ito yung 3 oras na umaandar na nandiyan sa Commonwealth dahil naipit siya ng SONA. Okay na sana lahat, wala nang problema, kaya lang nasira ito, kaya nagkaroon ng check engine. Opo. So ano, naka-order na ba tayo? Pinakuha ko pa po. Pinakuha pa. So ayan o. Well, mga kapatid, yung trabaho namin dito, maliit lang yung lugar namin, pero huwag kayong mag-alala. Ito pong harapan po ng shop namin na yan, ito yung maraming puno at kawayan. Nakausap ko na po yung may-ari at pinayagan po kami na gamitin namin yung lote na to. Wala pong bayad, libre. Kaya po lilinisin namin yan doon na mismo ang daanan sa tapat mismo nung gate ni Autorats. Tapatang gate po yun. Sarap na ng buhay natin. Wala na tayo dito. Hindi na tayo squatter dito. Pirmado na. Mga kapatid, hindi ko na nagagamit itong Toyota Crown. Sa dami ng sasakyan. Baka merong makakaibig sa inyo. Gumagana po ito, umaandar to. Running condition to, pati aircon. Itong Toyota Crown ko na to. Maayos po ang pintura niya. Hindi ko lang talaga nagagamit. Kung meron pong makakaibig sa inyo nitong Toyota Crown, i-message nyo lang po ako or mag-comment po kayo dito po sa vlog ko na ito at mag-usap po tayo. Ibibigay ko po sa inyo kung magkano man yung mapagkakasunduan po nating presyo. Si Black Bull, ibinebenta na rin po ito ng may-ari. Sa makakaibig po sa inyo, kompleto po ito. Meron siyang winch, SR winch, naka-LSD po ito. Tapos yan na po yung kanyang lift, naka-double wishbone din po ito. Napakaganda po ng takbo ng sasakyan na ito. Kung maibigan nyo si Black Bull, ibinebenta ng may-ari kasi nakabili po siya ng modelong 4x4 at yun ang kanyang ginagamit. Kaya po ito, para sa kanya, para hindi naman na mapabayaan na nakatambak lang dyan sa San Ildefonso, Bulacan, sabi po ng may-ari nito ay ibenta ko na lamang. Kaya kung interesado po kayo, ito po on the spot, meron kagad kayong double wishbone suspension,
Nakalip na po siya na magagamit nyo po araw-araw. Ang aking sasakyan, papacheck ko muna. Sa inyo po pala yan. Bagong dating po pala yan. Ako, pasensya na po. Medyo naka-storbo po sa Hindi, parking. iayos po natin. Opo. Ano po bang nararamdaman nyo dyan sa sasakyan? Ano po yung mausok po siya, pero pinaano ko na yung pinaano ko sa mekaniko ho, nakarasi ko mga dalawang buwan na ho. Eh ngayon ho, mausok pa rin. Mausok pa rin. Pinaano pa, parang tinawag doon yung tawag doon sa ano? Kamalon, ano tawag doon sa? Kapatid po kayo? Opo. Kaya lang, yung suspension nyo, kitang-kita ko na problema. Opo. Nakabisaklat na po yung dalawang gulong ko. Nakaganon Opo. Ayan, kitang-kita po. Kaya ang kain ng gulong nyo, sa loob pareho. Ayan, sa labas makapal, sa loob manipis kasi bisaklat na yung inyong suspension. Ayun. Sira na yung upper arm bushing po niya. Opo. Di sige, ipasok na natin doon para ma-check up na po nung mga taon. Ano lokal po kayo? Ano po, sa Mamamanti po. Saan po yun? Mamamanti? Sa Paranaque. Ano ba yung ibig sabihin ng Mamamanti? Ano po yun? Nag-ano ng parang nangingisda ho ng isda. Hindi ba yun yung Trabaho. panty? Hindi ba yung panty na ano? Opo, ganun po yun. Sabi nga po ng mga sabi niya, bakit mamamante? Parang nag-ano ng pante. Hindi naman kasi ako laking bukid din ako sa mga lolo ko. Yung panty kasi sa bukid, yan yung panghuli ng isda. Oo nga po, yun yung nga po. mahabang gano'n na akala mo net ng volleyball. Panty ang tawag doon. Iba naman yung nanunungkit ng panty. Sige po. Yun po yun. Iayos po natin yan. At tamang-tama. Maluwag na yata doon Umalis yung Ford kanina pasok natin. Pero bago yun, puntahan muna natin yung Fortuner. Yung kay Senator Villar Dahil sa ginawa namin yung kanyang si Kuya, yung Toyota. Yung Fortuner naman ang pinadala dito. Alamin lang natin kung ano ang problema nung Fortuner na yan ni Senator Villar. Mula nung nabili, WSO 2012 to 2013? 13. O 2013, ngayon lang malilinis yung yung intake manifold. Ang problema, may napansin ako ngayon, ginangat-ngat ng daga doon. Ayun yung dulo na yun, nakita mo yung cover na yun So ngat-ngat ng daga. Hanapin din natin yung ibang mga portion na baka may tinira na yung mabait dito, kaya may mga dumi siyang ganito, naghahakot na siya naghahakot siya kung saan siya makakapanirahan dyan at sisirain niya yung mga wirings ito. So hahanapin na rin natin yun. At kailangan malinis na din talaga. Biro mo, 2013, 12 years, hindi pa nabubuksan to. So ito ngayon, buti na lang, nadala mo na dito. Nakita mo ba kung gaano kadumi? Dumi. Sobrang dumi? Tingnan mo. Ito yung IGR. Yung EGR Wala nang butas Kapraso na lang. Gano'n na lang, di ba? Maglo-low power ka nga. So ito, kaya pumunta si Kuya Manolo dito para ipa-check yung transmission dahil low power. Sabi ni paring Charlie, hindi transmission, makina. Kaya napunta siya dito ngayon sa makina department. Doon ay transmission department. Ang problema ko lang yung kay tatay. Ang problema ko talaga yung sa inyo, panty department Ka nagmamadali Kuya, halika, mayroon ako sa'yo. Nalit kasi ako ng dating. Punta ko Angeles. Ito, ang scan ko rito nung nakaraang linggo, umuulan kasi. Itong map sensor, yung MAF. Kasi nga, umuulan nun, hindi ko na na-check yung hose. Umuwi na kayo nun di ba? Saka hapon na kasi dumating hapon na. Ngayon, dumating siya ng umaga, nag-low power, tapos nag-check engine. Nung chinek ng mga mekaniko natin, sira yung hose mo. Nagbukas, kita ko agad. Tapos, ang nare-read natin, map sensor, kasi nga, kapag kasingawang hose dyan, hindi dadaan dito yung higop ng hangin. Magkakaroon ka ng reading dito na meron kang fault code. Tapos, ba't nagmamadali kang umuwi? Hindi mo ako hinintay. Gabi na. Ha? Hindi ngayon, ba't nagmamadali ka umuwi? Gusto mo na umuwi doon sa Pampanga? Bukas ka pa dadating. Hindi kasi na-late ako. Ngayon pinahinto ko kasi sabi ko lagyan muna natin ng cable tie, yung bagong hose. Kasi may mga nabibili niya Kuya, yung parang spring ang nilalagay na ganun. Meron para maprotektahan yung hose mo. Sabi ko, wag ka muna umalis, lagyan muna natin ng cable tie kasi masisira ulit yan. Dahil sa lakas ng boost ng turbo, sa haba naman ng hose na yan, ginagawa niyan lobo yan, pinapabuka niya palagi.
Every time na nag-accelerate ka, gumaganyan-ganyan yan, humihinga yan. Sana dapat hindi. Kaya yung ibang design, merong aluminum muna eh. Tapos maiiksi lang yung hose. Oo. Ngayon, ang trabaho din naman ng hose na yan, para hindi ka rin talaga ma-overboost, hindi baling wag masira yung makina, ang masisira yung hose. Kaso dito, ang nangyari, nakailang palit ka na ba yan? Pangatlo na. O, tignan mo. Pangatlong palit na ng hose yan. Ilang taon na tong unit? 7. 7. Ito kasing Ford, gumawa ng malakas na makina, hindi naman nila pinatibay yung hose. Lagyan natin simento kaya no por. Di ba? So ngayon, uuwi ka ng Pampanga, magagamit mo na yan, patibayin muna natin. For the meantime, ito, ano lang to ha? A Band-Aid solution lang yan. Band-Aid lang yan, oo. So sa susunod, kung cable tie man ang gagamitin natin, yung mas malaki, yung mas mataba. Bibili ka nun, tapos kahit lagyan mo ng rubberized na para hindi siya nagagalaw, para intact siya, hindi siya mag-iwahiwalay. Medyo hilahin mo pa, Christian. Okay lang na, ayan, na mapresya na parang longganisa. Ayan, longganisang Pampanga. Chance to experience, no? Ito, mga kapatid, kaya naman na malakas makasira ng hose. Diyan sa Tanay umuuwi ito. Palaging dumidiin ka ng accelerator. Oo, palaging humihinga yan, ganyan ng ganyan yan. Kaya masisira yung hose. So ayan po ito po, tip po sa inyo. Sa mga naka Ford Everest, at kung meron man kayong mga makina na di-turbo, yung mga ibang Ford nga, twin turbo pa eh. Ito, ilang turbo ba to? Single lang. O, single lang to. So yung mga twin turbo, lalong mas malalakas yun. Suportahan nyo yung tibay ng inyong turbo hose para hindi kayo metmaya bumibili ng hose. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo, maninibago ka dyan ngayon. Kasi mas lalakas ngayon ang makina mo paakyat. Mararamdaman mo yan pag uwi mo ng Tanay, mawawala yung inilolobo niya, lahat papasok sa makina. So yan mga kapatid, tip lang po ito. Kaya natin nilagyan ng hose yan, pinaliwanag ko sa inyo. Baka akala nyo ako yung nag-eksperimento. Hindi po. Galing na mismo sa may-ari, 3 beses na siyang nagpalit ng hose. Hindi pa siya nagtaka kung bakit. So ngayon, ayan, titibay na po yan. Lagyan mo na rin to para sigurado tayo. Pampatibay lang.